Sa video natin today, ipapakita ko kung paano mag-add ng contact forms at custom fonts sa Wix para mas malinaw gamitin, mas helpful, at mas swak sa brand ng site mo. What's up guys? Ako si Ashley Robots at i-guide ko kayo step by step kung napunta ka na sa site na hindi mo alam paano makipag-contact o parang off yung text, alam mo na kung bakit importante ito. Ang clean na form ang nagpapadali para madali ka makontak at yung tamang fonts nagpaparamdam na ikaw talaga ang site. Sa dulo ng video na to, matututo kang gumawa ng maayos na form na gumagana at pumili ng fonts na swak sa style mo para mukhang maayos at pulido yung pages mo. So bago tayo sumabak sa details, pag-usapan muna natin kung ano talaga ang Wix at balikan yung basics. So basically, ang Wix ay website builder na may drag and drop editor. Walang coding, pipili ka lang ng template, ilalagay yung content mo tapos publish na. May tools din siya para sa forms, fonts, at site-wide design. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. So let's get into it. Unang key feature ay yung forms tool. May built-in na contact form ang Wix na pwede mo lang i-drag sa kahit anong page. Pwede mong i-edit yung fields, magdagdag ng bago, at gawin required ang ilan para lagi mong makuha yung tamang info. Pangalawang feature ay design control. Pwede mong baguhin ng colors, borders, at fonts ng form para swak to sa site mo imbes na mukhang dagdag lang. Pangatlong feature ay logic at multi-page forms. Pinapayagan ka nitong i-show o i-hide ang fields depende sa sagot o hatiin ang long form sa smaller steps para simple yung form and people are more likely to complete. Ang fourth feature, lahat ng entries na sa dashboard pwede kang makatanggap ng email alerts, mag-send ng thank you notes o i-connect sa email list mo. Panglima ay spam control. Pwede mong i-on ang reCAPTCHA at iba pang tools para hindi punuin ng bots ang inbox mo. Huling feature ay custom fonts at dito rin tayo magfo-focus. May malaking library na ang Wix, pero kung gusto mo ng unique, pwede ka mag-upload ng sarili mong fonts o i-connect sa Adobe Fonts. Pwede mo rin silang iset bilang defaults para sa headings at body ng text sa buong site mo para consistent ang itsura ng lahat. Sige, simulan natin ang walkthrough. Kung wala ka pang free Wix account, may exclusive link kami sa description sa baba para makagawa ka ng free account at makapag-start ng free website. Pag-click mo ng link, ilagay mo yung email address mo tapos i-click ang start now at makakagawa ka na ng account. Pag login mo, makikita mo lahat ng sites mo dito. Example lang, gagawa tayo ng panibagong site. Lalagay lang natin Holistic Health Coach, Modern Vibe, oo, kailangan natin ng form, booking link, blog, email list, at client testimonials. Ang gusto ko sa Wix, binibigyan ka nila ng step-by-step guide kung paano gumawa ng site. May checklist din sila na pwede mong tingnan pero gagawin natin ngayon ay diretso na sa design side. Pipili tayo ng template at tulad ng nakikita nyo, since nakikipag-usap tayo sa AI, may ilang recommendations na siya para sa atin. Pero ang lagi kong sinasabi, pag pumili ka ng template, siguraduhin na nakabase sa functionality. Pwede natin baguhin ng fonts at colors pero yung functionality ng site mas mahirap baguhin. Pwede mong i-check ang preview ng menu tulad ng home, about, services. Kailangan natin mag-add ng blog pero ayos lang kasi meron tong blog. Perfect. My home, about, blog, contact. So sige, edit natin ang site. Kung gusto natin ng medyo modern na site, pwede natin i-edit lahat yan. Since sinabi natin yung bookings, dinadagdag na rin niya yan. So ayan ang site natin. Pupunta tayo sa homepage at magdadagdag tayo ng contact form doon. Mag-add tayo ng section para may space, tapos punta tayo sa contacts, forms. Pwede tayong gumawa ng form from scratch o gumamit ng template. If you want it from scratch, click lang ang plus, tapos i-drag lang lahat ng gusto natin na ilagay. Pwede nating ilagay ang first name, kung coach ka, o pwede mo rin gawing parang one-to-one application form. Pwede rin mag-add ng email para makontak sila. Pwede kang maglagay ng short answer, multiple choice, o long answer tulad ng what are your goals? At pwede mo rin i-multiple choice. How committed are you to reaching your goals? Option 1. Very, I'll do anything. Okay, alam ko medyo magkaibang example to pero ayos lang. Pwede mo rin gawing required at definitely gusto natin maging required ang mga to. Para makontak natin sila ng maayos. Kung gusto mo mag-add ng service inquiry, pwede sa appointment booking. Pwede ka rin mag-add ng payment at syempre may submit button. Pwede rin nating i-drag yung header para ma-customize mo talaga to. Tapos pwede mong i-preview yung form at tignan ng settings. Form, name, halimbawa, one-to-one coaching at ang confirmation message, pwedeng mag-redirect sa ibang URL o magpakita lang ng message. Pwede mo rin i-review yung notifications para kapag may bagong submission, magsisend ng email. Para siguradong malalaman mo kung may nasubmit na form, pwede ka mag-add ng payment field at ito yung advanced reCAPTCHA na nabanggit ko para lang i-filter ang spam. Pwede mo rin iset ang expiration dates at limit ang submissions. Dito mo rin makikita lahat ng submissions mo. Tapos, click lang natin ang save. Cool. Para i-add yung form, punta tayo sa plus section. Na-pull na niya to para sa atin.
at align na rin ang font sa site, kaya smooth na yung flow. Syempre, pwede natin i-extend at makita kung gaano kadali i-embed yung form. Nasa site na to, so ngayon pag-usapan natin yung custom fonts. Punta tayo sa site design, tapos text. Ang dami nilang fonts na pwedeng piliin, pero kung may custom font ka na, iniisip na kailangan ko talaga gamitin to. Pwede mo rin i-upload at kailangan mo lang gawin na i-upload yung font mo. Kung hindi ka familiar sa ibang fonts, pwede ka mag-Google, marami doon. Search mo lang Google Fonts at doon pwede ka na maghanap ng specific na font na gusto mo. Kung gusto mo, pwede ka mag-search based sa vibe tulad ng modern, childlike o playful. Makikita mo lahat ng iba't ibang fonts na available doon. Kung gusto mo ng mas loud style o tinatawag nilang calligraphy, marami silang iba't ibang fonts na pwede mong i-check. Kung gusto mo ng cute na font, pwede mo piliin kahit alin sa mga available. Kung gusto mo ng ganitong font, click ang Get Font at i-download. Pag nandito na tayo, click lang ang Upload Font. Tapos click dito para i-upload, lalabas na siya dito. Pagkatapos, pwede mo na lang palitan at magbago na lahat ng headings mo o paragraphs depende sa pipiliin mo. Ganun lang kasimple at kadali mag-add ng fonts at custom forms. Integrate mo lang sa website mo, super mabilis lang yan. Tapos idadagdag ang custom fonts na kailangan mo. Siyempre, i-preview mo muna yung site, tapos i-publish, pagtapos ka na. Ngayon, pag-usapan natin ng pros bago tayo mag-wrap up. Una, sobrang dali mag-add ng forms at hindi kailangan ng code. Madali rin iset ang font sa buong site at sa dashboard, nakastore lahat ng submissions mo para walang mawala. Tinutulungan din ng spam tools na malinis ang inbox mo. At kung gusto mo ng consistent na brand look, ang custom fonts ang magbubuo ng buong style ng site mo. Para sa cons, huwag masyadong madaming fields para hindi mawala ng gana mag-submit ang mga tao at iwasan din yung masyadong maraming fonts para hindi bumagal yung site. Kung gusto mo ng advanced form logic o database features, baka meron limited ang Wix kumpara sa ibang mas complex na forms. Gusto ko lang ipakita sa iyo na may iba't ibang pricing options dito. May free plan sila kung saan pwede kang gumawa ng maraming websites, pero may Wix branding pa rin sa site at wala kang custom domain. Sa bawat plan, makakuha ka ng free domain for 1 year. Sa e-commerce plans, pwede kang tumanggap ng payments. Sa Lite plan naman, $17 per month at may 2 collaborators ka. Sa Lite plan, may 2GB storage ka at Lite Marketing Suite. Sa Core plan naman, it's $29 per month. May 5 collaborators, 50GB storage, and Basic Marketing Suite. Dito na rin pwede ka magsimulan tumanggap ng payments gamit ang basic e-commerce. Meron din silang business plan na $39 per month, may 10 collaborators, 100GB storage, upgraded marketing suite, at updated e-commerce na may standard features. Tapos may Business Elite pa sila na $159. Sa Business Elite, may 100 collaborators ka, unlimited storage, advanced marketing suite, advanced e-commerce at advanced developer platform. Ang cool sa Wix, pwede siyang lumaki kasama mo. Pwede mong buuin ang buong site mo sa free plan, tapos mag-upgrade habang lumalaki ang needs mo. Kung gusto mo ng easy way para mag-add ng professional contact form o kontrolin ng fonts ng site mo, Wix ang perfect choice. Madaling gamitin at pwede mong gawing polished ang site kahit walang coding skills. Kung kailangan mo lang ng free at hindi masyadong concern sa ibang branding, pwede mong subukan ng free builder. Pero sa karamihan ng beginners o small businesses, Wix ang tamang balance sa easy use at design control. Personal note lang, alam ko nakaka-overwhelm magsimula ng website lalo na kung hindi mo alam kung saan magsisimula. Tip ko, start small lang. Mag-add ng isang malinaw na contact form at set ng 2 forms na swak sa brand mo. Pag na-publish mo na, mukhang mas professional na agad ang site mo. Kung gusto mong simulan ng Wix free plan, gamitin ng exclusive link sa description. Gusto ko lang bagitin na affiliate links to, ibig sabihin pwede kang kumita ng maliit na commission nang walang dagdag na gastos from you. Kung gagamitin mo ang links namin, maraming salamat sa suporta sa channel namin. Malaking tulong to para mapatuloy namin ang paggawa ng free content and tutorials tulad nito. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel namin. Kung hindi mo pa alam, ang channel na to ay para tulungan kang buuin ang first website mo gamit ang simple step-by-step tutorials na kayang sundan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.